Kamusta mga tropa? Magandang araw. Samahan nyo ko sa akin day off at magluto tayo ng adobo sa gata na pusit. Tara, let's go! Kamusta mga katropa? Magandang araw. Dahil patapos na ang winter at mag-April na naman ay mainit na naman dito. Kalalabas ko nga lang ng trabaho at dumiretso na ako dito sa palengke. Dahil day off ko ngayon ay mamimili muna ako ng mga pang-ulam. Ngayong araw ay samahan ninyo ako mga tropa dahil pupunta ko ngayon ng Taoyuan. 2 araw ang day off ko, doon muna ako magre-rest day. Pupuntahan ko muna ang aking girlfriend dahil nami-miss ko na siya. Naks naman. Nakakatuwa nga at ang palengke dito sa Taiwan ay sobrang linis. Dito nga pala ako lagi nabili kina Laupan at kay Lola. Bumili nga lang pala ako dito sa halagang 380 na pork chop na baboy. Pinagayat ko na rin pala kay Lola yung binili kong karne na baboy para madali ko nang lutuin. Dito lagi ako nabili, bukod sa mura na ay madami pa. Napakamura nga ng mga bilihin dito kumpara sa Pilipinas, huwag ka lang magko-convert. Pagkatapos kong bumili ng karne na baboy, dito naman ako pumunta sa mga seafoods. Ito sana ang bala kong lutuin para mamayang hapunan. May nakita akong pusit dito at isa to sa mga paborito kong lutuin. Ang bala ko sa lutong ito ay mag-adobo na lang ako sa gata. Pumili lang ako ng 3 perasong pusit at konti lang naman ang aking lulutuin dahil 2 lang kaming kakain. Kaya itong binili ko ay marami kang option na pwedeng pagpilian na luto. Halimbawa sa luto, pwede ka mag-adobo, adobo sa gata, calamares, inihaw na pusit at marami pang iba. Ang maganda pa dito ay madali pang lutuin, around 30 minutes ay nakaluto ka na, hindi pa hassle sa oras. Pinalinis ko na rin pala kay ate yung binili kong pusit para wala na akong masyadong gagawin. Pero ang hinahanap ko talaga dito ay yung baby squid. Yung kasi ang masarap sa adobo sa gata pero wala na silang available dito na tinda. Pagkatapos kong bumili ng seafood ay pumunta na agad ako dito sa bilihan ng mga gulay. Nag-crave kasi ako mga tropa sa pansit. Gusto ko sana kinabukasan ay magluto ako ng pancit canton gisado. Madami pa sana akong gustong bilhin kaya lang wala na tayong oras. Nakita nga pala ako dito ng mga kamatis. Ang gaganda. Bumili ako ng 2 peraso. Sa mga oras na ito ay tapos na ako mamili. Ang dami ko din binili at pauwi muna ako ng dorm. Pang 2 araw nga pala yung mga binili natin ng mga pagkain para hindi na rin kami kumain sa labas at para makatipid na din. LDR nga pala kami ng aking girlfriend. Nandito ako sa Kaohsiung at siya naman ay nasa Taoyuan. Pero kahit ganun pa man, kahit malayo ay kakayanin. Mahal ko Nakuwi na ako ng dorm mga tropa at dito na ako kakain. At kung bago ko pa lang mga katropa sa aking Facebook page at YouTube channel ay baka po makakahingi ng subscribe and follow. Maraming salamat po. Ito yung binili natin kanina mga tropa, gulay na may kalabasa na may sitaw at tuyo. Salamat po sa pagkain. Amen. Sa mga ganitong pagkain nga, isa to sa mga nami-miss ko, mga lutong bahay. Gulay tapos papartner mo ng tuyo. Talaga naman makaka-4 na rice ka talaga. Pagdating talaga sa pagkain mga tropa, hindi ko talaga tinitipid ang sarili ko. Para lang sa akin mga tropa, huwag natin pababayaan ang ating sarili dahil dito tayo kumukuha ng lakas araw-araw. Kailangan din natin mag-invest sa ating sarili at alaga natin ang ating kalusugan. Lalo na at malayo tayo sa ating pamilya. At sa panahon ngayon ay mahirap na din magkasakit dahil walang mag-aalaga sa iyo kundi sarili mo lamang. Laban lang tayo mga tropa sa hamon ng buhay. Ay nagdrama na ito. Kaya mga tropa, samahan niyo akong kumain. Tara, kain tayo para may kasabay naman ako. Pagkatapos kong kumain nag-ayos na rin ako ng gamit at ako'y paalis na ng dorm. Magko-commute na lang ako mga tropa at sasakay na lang ako ng bus. Iiwanan ko muna ng 2 araw ang motor ko doon sa may park at safe naman yun doon. Nandito na nga pala ako sa may train station dito sa may R19 at nag-iintay na ako ng train. Mag-commute nga lang ako ngayong araw at pagdating naman dito sa transportation dito sa Taiwan ay napakabilis nga ng ating magiging biyahe. After 2 minutes nga dumaan na yung train at sasakay na tayo dito. Bababa naman tayo sa may R11 sa Kaohsiung Main Station at doon na tayo sasakay ng bus. Mabuti na nga lamang mga tropa at nakaabot tayo ng bus. Guntik na tayo maiwanan. Kabibidyo ko. At nakasakay na nga ako ng bus mga tropa sa mga oras na ito at pawisan-pawisan nga ako. Tayo mo naman ang itsura ko. Init na init. Maya-maya nga lamang ay malapit na umalis itong bus na sasakyan ko. Pag nag-commute nga pala dito sa Taiwan ay lagi silang on time. Pag na-late ka talaga ay maiiwanan ka talaga ng sasakyan mo. Ang biyahe natin mga tropa mula dito sa may Kaohsiung Main Station papuntang Lingkod Changang Station sa Taoyuan ay aabutin ng 4 na oras. 11:20 na nga pala tayo ng umaga nakasakay ng bus at darating tayo sa Taoyuan ng alas 4 na ng hapon. Nakalipas ang 4 na oras mga tropa ay nakarating na rin tayo ng Lingkod Changang Station. Ang bilis din ng aking biyahe dahil hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako at narito na ako sa Taoyuan. Bago ako lumabas dito sa bus station ay pumunta muna ako sa bilihan ng ticket. Pumili na ako ng ticket dito para hindi na hassle pag
pagbalik ko after 2 days pagbalik ng Kaohsiung. Kapag weekdays, medyo mura ang ticket. Kapag weekend naman ay medyo mahal. After ko makabili ng ticket mga tropa ay tumawag na ako sa aking girlfriend at sabi ko narito na ako sa bus station. Sabi niya nandito na daw siya sa may gilid ng bus station at sabi niya susunduin daw niya ako ngayon. Naks naman. Nakita ko na nga siya dito sa may gilid at nag-iintay. Dahan-dahan ko siya nilapitan at bala kong gulatin siya. Sabi ko, yes, anong ginagawa mo dyan? Tara na. At nagulat nga siya. Bago kami umuwi ng bahay, dadaan muna kami sa Pinoy Store para mamili ng mga ingredients para sa gagamitin sa pagluluto sa bahay. At ngayong hapon ay nabutan pa namin ang napakagandang sunset dito sa Taoyuan. Kahit magsa-summer na nga ay medyo malamig pa rin dito sa Taoyuan kumpara sa Kaohsiung. Bibili kami ng mga kulang pa sa bahay para hindi na kami lalabas mamaya. Dito na pala kami bibili sa may RJ Supermarket dahil ito ang pinakamalapit na Pinoy Store dito sa may bus station. Bumili na rin ako dito ng mga ingredients para sa gagamitin ko mamaya para sa aking lulutuin sa hapunan. Para naman sa ating pancit canton gisado ay bumili na rin ako ng isang balot para lulutuin ko na lang kinabukasan. Nagdagdag na rin ako ng Knorr cube para sa ginisa para sa pancit natin. At ito na nga yung paborito kong part dito sa vlog na to. Pagpasok ko nga ng bahay, nagulat ako at mayroon nakalagay na happy birthday. Ito pala ang ginagawa niya habang nasa biyahe ako kaya pala hindi kami nagkausap ng matagal. At hindi pala nagtatapos dyan ang sorpresa niya. Sabi niya may kukuhanin daw siya sa kusina at yung pala kukuhanin pala niya yung cake ko. Habang nag-ayos nga ako ng gamit nagulat nga ako sa nakita ko. Binati nga pala ako ng happy birthday at may cake pa. Tuwan-tuwa nga ako sa mga oras na yan at nasurpresa nga ako sa kanyang surprise. At na-appreciate ko nga yung ginawa niya sa akin sa mga oras na yan. Pag mahal ka talaga ng isang tao ay mag-e-effort talaga yan para sa'yo. Next naman. Nag-wish na nga ako dito at sana matupad nga lahat ang mga pangarap namin sa buhay. Thank you Lord. After ko magpahinga ay natulog muna ako saglit at umiglip muna. At paggising ko nga nitong gabi ay pagluluto natin siya ng masarap na hapunan para makabawi. Ready na nga ang mga ingredients natin, siling green, pusit, sibuyas, luya at bawang para sa ating adobo sa gata na pusit. Nagpainit na tayo ng ating kawali at nag-init na tayo ng mantika. After natin mag-init ng mantika ay nagisa na rin tayo ng sibuyas, bawang at luya. At minekos-mekos lang natin hanggang sa mamula. Sibuyas, bawang at luya pa lamang yan ay napakabango na. Kapag mapula na ay nilagay ko na rin yung pusit at minekos-mekos ko na rin yan ng 3 minutes. At nilagay ko na rin pala dito yung siling green at minekos-mekos ko lang yan ng 2 minutes. Nilagay ko na rin dito ang aking girlfriend at naglagay na rin ako ng kaunting suka para sa ating adobo sa pusit. Nag-add na rin ako dito ng paminta at minaji ko na rin yan para sumarap. At sinabay ko na rin dito ang ating gata na nasa lata. Ayos na yan mga katropa. At minikos-mikos ko ng kaunti at nilagay ko na rin yung ating siling labuyo at mamaya okay na yan mga katropa at tinakpan ko na. After 5 minutes na pagluluto mga katropa ay okay na ang ating adobo sa gata na pusit at hinango ko na at kakain na kami mga katropa para matikman ang ating niluto ngayon. Pinagsando ko na rin siya ng kanin at para matikman na rin niya ang ating nilutong adobo sa pusit ay talaga naman mapaparami na naman ang kain natin. At sabayan nyo kami mga tropa kumain. Tara kain tayo mga tropa. At titikman na natin ang ating niluto at pagkatikim ko nga dito ay lasang manamis-namis at medyo kumakagat ang anghang. Ang sarap mga tropa. Hindi pa nga ako nakontento mga tropa at sumubo pa ako ng isa. Pagkatapos ko naman ay siya naman tumikim at approve sa kanya, hindi tayo nabigo. At kung natapos nyo po ang video na to hanggang dulo ay baka po makakahingi ng follow and subscribe. Maraming salamat po mga katropa. Hanggang dito na muna po ang ating video. Maraming salamat sa pagsama. Kumuha ulit ako ng adobong pusit at nabitin pa nga ako sa aking kinain. Ang takaw talaga. Next naman. Paalam. See you on my next vlog.